Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan. Ang ating tatalakayin para sa ikalimang linggo ng ating aralin sa EPPICT ay Desktop Publishing Software or yung paggamit natin ng Microsoft Publisher. Okay, so kung handa na kayo, simulan na natin ang ating pagtalakay. So, mayroon tayong mga tatalakayin, kabilang na dito yung mga commands na dapat nating tandaan sa publisher, user interface, yung mga Microsoft Publisher templates na pwede nating gamitin, pag-format ng text box at word art, at pag-format ng shapes at images. Para sa ating unang araw, bigyang katuturan muna natin kung ano nga ba yung Microsoft Publisher. Ang desktop publishing tulad ng Microsoft Publisher ay isang software na nakakatulong sa paggawa ng publications o mga dokumento na pwedeng i-print at ipamahagi. Ito ay nagbibigay ng maraming templates at kagamitan upang makatulong sa paggawa ng maraming klase ng publication materials gaya ng brochures, newsletters, business cards at marami pang iba. So actually, nung wala pa si Canva sa buhay natin. So, si publisher ang isa sa pinakagamitin, kumbaga, basic na paraan ng pagle-layout ng mga pwede nating i-print na mga materials, Kasi syempre, yung mga professional na o yung medyo advanced na yung kanilang alam sa layouting, gumagamit na sila ng mga Adobe, Photoshop and InDesign. Pero bilang mga nagsisimula pa lang sa pagle-layout, lalo na sa mga estudyante, sa mga elementary, isang magandang pagsisimula at panimula sa pag-aaral ng pagle-layout gamit ang Microsoft Publisher. Okay, so nung hindi ko pa masyadong na-explore si Publisher, sa Word ako nagle-layout ng mga programs, mga brochure na ginagamit sa school. Pero nung natutunan ko si Publisher, mas madali palang mag-navigate o mas madaling gumawa, mas hindi komplikado, mas madali siyang i-drag yung mga shapes, yung mga images natin, mas madali siyang gamitin kumpara kay Microsoft Word. Kasi since si Microsoft Word, ang talagang gamit talaga sa kanya is paggawa ng documents. While si Publisher, so more on sa mga print materials na pwede nating gamitin. So dito tayo nagle-layout ng mga possible na mga print layouts and print materials na pwede nating i-print. Gaya ng newsletters, brochures, business cards, invitations, posters, na ipapatarpaulin natin. So, isa to sa pinaka mabilis at madaling gamitin para makapag-layout. Gaya ng word processing at presentation software, ang iba't ibang bahagi ng desktop publishing software ay makakatulong sa pagkakaayos ng mga teksto, larawan, graphics, at iba pang elemento ng desktop publishing document. So, same thing, katulad din ng sa Word, madali ring gamitin yung Microsoft PowerPoint. So, isa rin yun sa mga unang ginagamit kasi syempre katulad ng PowerPoint, may mga ready-made templates na siya na pwedeng gamitin. So, konting adjustment na lang, kumbaga konting ayos na lang ng layout, lalo na kung ang mga gagamitin natin o ili-layout natin ay para sa mga tarpaulin. So, pwede siyang gamitin. So, yan, malaking tulong talaga itong publisher sa pag-aayos ng mga text, ng mga images at mga graphics at iba pang elemento ng desktop publishing documents. Ang isang publication ay dapat mayroong komprehensibong nilalaman at magandang disenyo. Sa pagtatapos ng aralin na ito, magagamit ninyo ang iba't ibang tools at commands ng user interface ng desktop publishing software, masuri at magamit ang mga templates at mag-insert at mag-format ng text box, word art, shapes at images. So, para sa mga sumasali sa journalism, so isa sa mga kanilang
nilalabanan doon na yung collaborative desktop publishing. Ibig sabihin, sa loob halimbawa ng 4 na oras o ilang oras na ibibigay sa kanila ay dapat makalikha sila ng isang dyaryo, no? Pero ang size niya is yung A4 size lang. Pero gamit nila ay publisher. So sila mismo yung gagawa ng template nila doon. So from scratch, doon nila gagawin. At maa-amaze talaga tayo sa gagaling nila. No? Lalo na halimbawa yung sa elementary, hindi natin akalain na kahit mga grade 4, grade 5 at grade 6 students pa lang sila ay ang huhusay na nilang mag-layout gamit lang ang publisher at nakakagawa sila ng dyaryo sa loob lang ng limitadong oras. Hindi pa yung isang buong araw ha, parang 4 to maximum na nga yung 5 hours or 6 hours depende kung mabait si judge. Okay, so ano nga ba yung mga termino o mga terms na dapat nating tandaan pagdating sa desktop publishing? So, simulan natin sa desktop publishing. So, proseso na gumagamit ng computer at espesyal na software upang lumikha ng mga dokumento tulad ng mga libro, poster at iba pa. So, pwede tayo mag-layout dito kung gagawa tayo ng book. Siguro, mini books, yan, para makapag-layout tayo ng yung kanyang cover, no, at yung mismong mga laman ng books na yon. Poster, brochures, flyers, mga leaflets, yan, calling cards, bookmarks, at napakarami pang iba. Template o schema, isang pre-designed na layout o disenyo na maaaring gamitin bilang batayan para sa paggawa ng mga dokumento. So, dito naman, hindi naman siya design, no? Pero template, kumbaga, nakaset na yung size, ba calling card, or invitation para sa wedding or para sa birthday. So, pwedeng, yun na yung gamitin nating mga pre-designed or pwedeng yung iba may design na, yung iba naman, kung gusto mo talagang customize at personalize, so ikaw na ang bahalang galawin yung layout niya, no? And then, page layout or ayos ng pahina, paraan ng pag-aayos ng elemento tulad ng teksto, larawan at iba pa sa isang pahina. User interface, pangharap na ugnayan ng gumagamit. So, ito yung nakikita natin or ito yung parang pinaka-working area natin sa publisher o sa Word or sa PowerPoint. Ito yung bahagi ng isang software application kung saan nakikipag-ugnayan ng gumagamit. Kumbaga, dito ka direktang gumagawa. Dito yung sinasagawa ng mga gumagamit ng kanilang mga gawain gamit ang mga menu, button at iba pang visual na elemento na nagpapadali sa kanilang interaksyon sa system. Page layout or ayos ng pahina ulit, ang paraan ng pag-ayos ng elemento tulad ng teksto, inulit na lang, yun nandun din yun sa unahan. And then image or imahe o larawan, visual na representasyon tulad ng litrato, guhit o mga graphics. So, Microsoft Publisher User Interface. Ano nga ba yung makikita natin dito? So, para rin siyang katulad ng user interface ng isang MS Word. No, yun nga lang, may mga ibang mga ibang mga menu or ibang mga function yung publisher na hindi natin makikita sa Word. So, pag gamit ng iba't ibang bahagi ng user interface ng Microsoft Publisher, ang mga gumagamit nito ay may kontrol sa pag-aayos ng mga elemento sa isang pahina. Kabilang na yung laki ng mga teksto, pagpili ng font, kulay ng teksto at lalagyan, paglalagay ng mga larawan at iba pang grapiko at iba pang aspeto ng pagpresenta ng impormasyon. Kapag binuksan ng Microsoft Publisher sa unang pagkakataon, ang Publisher Start Screen o Home ay makikita. Dito maaari ka nang makagawa ng bagong dokumento. Maaari kang pumili ng template o kaya buksan isang publishing document na nagawa na. Ang user interface ng Microsoft Publisher ay walang halos pagkakaiba sa ibang program ng Microsoft Office Suite. Madali lang matutunan ang paggamit nito. Pag-aralan ng user interface nito gamit ang figure na nasa ibaba. Okay, so batid dito sa nakikita ninyo sa larawan, no, yung kapag inopen mo siya,
yan yung unang lalabas. So, may option ka kung gusto mong gumawa ng blank na publishing document or kung halimbawa, bookmark or invitation or calling card. So, may mga option na dyan na lalabas. Pero, dahil nga pag nagsisimula ka pa lang, so pwede ka munang gumamit ng blank document. So, pwede na dyan kung gusto mong naka-portrait o kaya or naka-landscape. So, bahala ka kung anong nais mong layout or ng kapag gagawa ka na ng iyong document. Okay, page navigation pane. Ang bahaging ito ay ginagamit upang makita at manipula at mamanipula ang mga pahina ng publication. Maaring magdagdag, mag-delete, mag-rearrange at mag-duplicate ng pahina sa bahaging ito. Yan. So, para rin siyang katulad dun sa PowerPoint na pwede mong duplicate yung page. Ribbon, dito nakapaloob ang lahat ng mga commands na gagamitin upang magawa ang mga karaniwang gawain. Naglalaman ito ng maraming tabs na naglalaman naman ng maraming commands. So, rulers, makikita ang rulers sa itaas at kaliwang bahagi ng isang publication. Mas madali ang pag-adjust at paglipat ng elements sa publication gaya ng images at text blocks gamit nito. Okay. So, mas madali kasi dito sa publisher, makikita na natin kaagad kung naka-center ba yung ating image o kung halimbawa lagpas na siya sa margin. Kumbaga kung kapag naglalagay ka ba ng mga images, magkakapantay ba sila? Pare-parehas ba yung sukat ng distansya? Makikita na natin dito sa publisher. Hindi katulad sa Word na hindi natin gasino makikita. At kailangan mo pang i-wrap text lahat para magalaw mo ng maayos yung isang picture, di ba? Yung isang image. Sa Microsoft Word, kapag hindi naka-behind text yung image mo, hindi mo siya basta-basta magagalaw. Hindi katulad dito sa publisher, once na na-insert mo yung image na nais mo, pwede madali mo na siyang ilipat-lipat kung saan. At kapag, kumbaga, halimbawa, ulitin mong gamitin yung larawan mo or gusto mong pantay sila or naka-center, may lalabas na doon na makikita mo na kung naka-sentro na ba yung image mo. Yun nga, kung pantay na ba yung distance nung sana picture mo sa kaliwa o picture mo sa kanan. Or for example, maglalagay ka ng logo ng school, maglalagay ka ng logo ng division, maglalagay ka ng logo ng region. Makikita mo kung pantay-pantay ba yung laki ng bilog or ng logo mo. So, yun yung isa sa mga kagandahan dito sa publisher. And then, guides. Ito yung horizontal and vertical na linya na makikita sa bawat publication. Ginagamit ito sa pag-align ng text, images, at iba pang objects sa pahina. So, ito yung mga sinasabi ko kanina. May guide ka na kung pantay ba, kung kahit na doon sa babang bahagi ba, kumbaga, ang tawag dito, pantay o magka-level ba yung mga larawan mo na nilalagay. So, gaya sa Word at PowerPoint, ang Quick Access Toolbar, Title Bar, Status Bar at Workspace, Zoom Pane, Pages Pane, Vertical at Horizontal Scroll Bar ay mga mahalagang bahagi ng Microsoft Publisher. Backstage View, ang bahaging ito ay nagpapakita ng mga iba't ibang commands gaya ng Save, Print at Create Publication. Nabubuksan ng Backstage kapag Backstage View kapag kinlik mo ang File tab. Okay, so pumunta naman tayo sa ating mga Microsoft Publisher templates. Ang Microsoft Publisher ay naglalaman ng maraming templates na maaaring pagpilian ng maraming klase ng publication, gaya ng flyers, brochures, newsletters, at greeting cards at iba pa. Mahalaga ang paggamit ng template upang makasave ng time sa paggawa ng isang publication, lalo na kung mabilisan yung paggawa natin halimbawa ng isang newsletter o ng isang brochure. So, malaking tulong talaga kapag may mga pre-designed templates na tayo or mga templates na pwede nating gamitin. So, pipili ka na lang doon kung anong tema ba na magsuswak doon sa nais mong gawin at yun na yung iyong gagamitin. Mag-input ka na lang ng mga impormasyon. Kailangang malaman, masuri at magamit ang mga templates at layouting tools upang makagawa ng angkop na publication. So, narito yung paraan kung paano tayo makakagawa ng isang publication gamit yung template. So, buksan yung Microsoft Publisher, i-click ang File upang mabuksan ang Backstage View. Piliin ang view, makikita ang templates na pagpipilian.
Pumili ka na ng klase ng publication template na iyong gagamitin. Maaring pumili ng template na built-in sa Microsoft Publisher at maaari ding maghanap sa office.com. Kapag nakapili ka na ng template na ilagyan na ng mga kailangang detalye, i-click ang create at magkakaroon ka na ng bagong publication. So, paano naman ba yung pagpapalit ng template at pagsiset ng margin, size, at orientation? So, maaari pa rin magpalit ng template anong mga oras na gustuhin upang makapaglagay ng bagong template. Narito yung hakbang. Sa ribbon, piliin mo yung Page Design tab, piliin ang Template Group at i-click ang Change Template command. Pagkatapos, makikita ang Change Template dialog box. Pumili ng bagong template. Palitan ng ibang detalye ng template at i-click ang OK. Ang bagong template ay makikita na sa iyong publication. I-click ang Page Design sa ribbon at tingnan ang Page Setup Group. Gamit ang mga commands nito, maaaring palitan ng margin, size at orientation ng template na napili. Pumili ng angkop na margin, size, orientation at i-click ang OK. So, narito na tayo sa ating ikalawang araw. Okay, so paglalagay naman at pag-format ng text box. So, ito madaling-madali na lang din to kasi halos parehas lang sila sa Word at sa PowerPoint. So, mahalagang matutunan kung paano maglagay at mag-format ng text sa text box. Ang maayos na pagkakalagay at pagkaka-format ng text box or ng text sa text box ay mahalaga upang makakamit ang layunin ng iyong publication. Sa publisher, ang text ay nakapaloob sa isang text box kasi wala siyang cursor, no? Katulad sa Word. So, para makapaglagay ka ng text, it's either gagamit ka ng text box or insert text box or word art. Sa paglalagay ng text box, gawin ang mga hakbang na ito. Piliin ang Home tab sa ribbon at i-click ang Draw Text Box. Maaari ding i-click ang Insert tab sa ribbon at i-click ang Draw Text Box. Okay, ang mouse pointer ay magiging crosshairs. I-drag ito sa work area at magkakaroon na ng text box dito. Ang text box tools tab ay lalabas sa ribbon. Sa tab na ito ay nakapaloob ang mga commands na tumutulong upang i-adjust at i-format ang text box at ang text na nasa loob nito. Kapag nakabuka na ng text box, maaari ka nang mag-type ng text sa loob nito at maaari mo pa yang i-customize. No? Kung gusto mong may color yung text box mo, kung gusto mong may outline yung text box, at kung pwede mo ring palitan yung kulay nung iyong text or pwede mo ring i-highlight. Now, punta naman tayo sa pag-wrap text. Mapapansin na kapag naglagay na ng text box na malapit sa ibang objects ng publication ay magkakaroon ng overlapping, no? Yung text box mo sa ibang mga images o mga objects. Kaya hindi ito nakaayos ng naayon sa gusto mo. So, kinakailangan palitan yung text wrapping settings upang mabigyang solusyon ang problemang ito. So, paano ba yun? Paano ba mag-wrap ng text? So, una, piliin ang object o ang image at i-click ang Format tab sa ribbon. Hanapin ang Arrange Group at i-click ang drop-down arrow ng Wrap Text. So, piliin ang gustong wrap option. Mapapansin na ang text ay mag-aayos ayon sa napiling option. So, para makita mo din kung paano yung magiging itsura niya, pwede mo lang itapat yung arrow doon sa salita or doon sa option para makita mo kung paano siya mag-arrange. Kung magbi-behind text ba siya, sa front ba siya, o gigitna ba. Okay. So, pag-connect ng text boxes, may mga pagkakataon na mga text box or mga text na laman ng text box ay hindi na magkasya dito at kinakailangan gumawa ng isa pang text box. Kapag nangyari ito, maaaring gumamit ng link command upang i-connect ang mga text boxes. Kapag nagkaroon ng connection ng dalawa o mas marami pang text boxes, ang mga text na laman nito ay magtutuloy-tuloy mula sa isang text box hanggang sa susunod. So, paano yun gagawin? Ganito po yun. I-click ang text box, piliin ang text box tools, sunod ang text box tab. Hanapin ang linking group sa tab, i-click ang create link command, ang mouse pointer or cursor ay may papalitan ng link icon. And then, i-click ang pwesto
sa publication kung saan mo gustong maglagay ng bagong i-link na text box. Magkakaroon na ng dagdag na text box, i-resize ito kung kinakailangan. Magpatuloy sa pag-type ng text sa unang text at mapapansin na kapag puno na ito, otomatikong mapupunta ang cursor sa na-i-link na text box at dito na ilalagay ang mga idadagdag na text. So, pag-modify ng text box gamit ang text fit. Ang text fit ay ginagamit upang ma-format ang text box na otomatikong mag-a-adjust yung laki niya, no? O yung text upang magkaroon ng magandang pagkakasya. Kumbaga, automatic na mag-fit halimbawa yung mga tinype mong salita doon sa text box. Pero meron tayong mga options na pwedeng pagpilian. Pag best fit, pinapalaki o pinapalit ang text upang magkasya sa text box. So, yung text ang mag-a-adjust sa laki ng text box. Shrink text on overflow, automatikong umuurong ang font size kung ang text box ay wala ng space para sa karagdagang text. So, lumiliit yung font size, no, para magkasya siya doon sa text box. Grow text box to fit, ito naman, pinapalaki naman ng text box ayon sa laki o haba ng font. So, yung text box ang nag-a-adjust ayon sa laki ng font or haba ng font haba ng text na ating sinusulat. Tapos, do not auto-fit, ito ay ang default option. Walang nangyayaring pagbabago sa text or text box. So, upang ma-modify ang text fit, i-click ang text box. Pagkatapos ay i-click ang text box tools tab. Piliin ang text box tab at i-click ang drop-down arrow ng text fit command. Ayan. So, ngayon naman ay yung paglalagay ng word art. No? Ang word art ay ang gallery ng text styles na maaring idagdag sa publications upang makabuo ng decorative effects tulad ng shadowed or mirrored or reflected text. So, yun makikita natin naman pag kinlik natin yung word art, makikita naman natin kung ano yung maging effect niya doon sa inyong publication na gagawin. Okay. So, pag-insert ng word art, i-click ang insert tab sa ribbon. Sa text group, i-click ang drop-down arrow sa word art command. So, yung symbol niya is W, no, doon sa ribbon. Okay. Maaring pumili mula sa plain word art styles o sa word art transform style galleries. I-click ang napiling word art, i-type ang text sa edit word art text box, pumili ka doon ng font size at i-apply ang bold or italics at i-click ang OK. Makikita na ang word art sa publication. So, yun, no? Madali rin din siyang i-adjust. Kasi kapag nilakihan mo siya, dinrag mo siyang pababa or yung pa sideways, lalaki. No, may enlarge yung text mo. And then, kapag pataas naman or basta yung palilitan mo siya, liliit din yung kumbaga, magkakaroon ng difference yan sa laki ng word art. Pero kung mas gusto mong mas maganda yung dating, minsan kasi nasi-stretch masyado yung text, hindi na maganda sa paningin. So, i-adjust mo na yung font size niya doon sa edit word art text. Okay, pag-delete ng word art, simple lang, i-click ang word art object, press delete. Then, ang word art tools tab. Ang word art tools tab ay tumutulong upang i-format ang word text or word art text at effects. I-arrange ang word art at palitan ng size ng word art object. Yan. So, yung style, no, nandoon. Pwede mo na siyang palitan kung paikot, kung pang half circle, kung pa-smile siya, or medyo malaki yung outer text natin kesa doon sa gitna. So, nandoon yan sa style. Text group. Ang text group ay nagbibigay ng mga tools upang mapalitan ng text content. Spacing, height, switching mula horizontal to vertical, at ang text alignment ng word art. Ang styles group naman ay tumutulong upang palitan ng style ng word art at ang kanilang fill color, line at shape nito. Para sa ikatlong araw, so paglalagay naman ng shapes, no? Sa pagdaragdag ng shape sa publication ay nakakadagdag ng visual appeal dito. Actually, mas
mas madali talaga dito. No? Kumbaga, mas nakakagawa ka ng maraming, lalo na kung gumagawa ka halimbawa ng infographics, no? So, mas madaling gamitin ang publisher. Kasi gagamitin mo lang yung malaya kang makakagamit ng mga shapes dito. And mas madali siyang i-navigate, i-drag, at mas madali siyang i-layout. So, upang makapagdagdag ng shape sa publication, kinakailangan gawin ng mga sumusunod na hakbang. Piliin ang Insert tab sa ribbon at hanapin ang Illustrations group. I-click ang Shapes, drop-down command at pumili ng shape. I-drag ang mouse sa publication hanggang sa makita ang napiling shape ayon sa gustong laki nito. I-release ang mouse at makikita na ang shape sa publication. So actually, kahit nga chart, no, insert mo lang doon yung mga info na kailangan mo doon sa chart. Pipili ka lang kung line chart ba, kung bar, or kung pie chart or mga graphs, a line graph, pictograph, or bar graph. Yan, depende kung anong gusto mo. And pwede rin mag-insert ng tables. No? So, napakadali talagang i-navigate at gamitin itong publisher. Okay. So, pagpapalit naman ng shape, fill, color, at outline. So, parehas lang din ito doon sa mga nauna nating natalakay. Piliin ang shape at i-click ang Format tab. Piliin ang Shape Style Group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Fill command at makikita ang maraming kulay na pagpipilian. Piliin ang kulay na gustong gamitin. Maaari ding piliin ang No Fill upang alisin ang fill color ng shape o ang More Fill colors upang pumili ng custom color. Makikita na ang napiling kulay sa shape. I-click ulit ang shape at i-click ang Format tab. Hanapin ang Shape Styles group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Outline. Makikita na ang iba't ibang kulay na pagpipilian. Makikita din ang mga options gaya ng No Outline, yung weight, gaano kakapal, dashes, at iba pa. Sa paglalagay ng Shape Effects, number 1, i-click ang Shape at i-click ang Format tab. Hanapin ang Shadow Effects group. So kapag gusto mo naman lagyan dito ng effects, i-click ang Shadow Effects. Drop-down command, ang drop-down menu na may listahan ng shadow options ay makikita. I-click ang napiling shadow effect na gustong i-apply sa shape. Makikita ng effect nito sa shape. Maaari ding i-apply ang iba pang picture effects tulad ng reflection, glow, soft edge, at iba pa. Now, paano ba magdagdag o maglagay ng picture images? So, pwedeng i-copy and paste lang natin para mas madali. Pero, kung gusto talaga, o pwede ding halimbawa kung nakasave, so, gagamit tayo ng insert, no? So, ang paggamit ng picture image ay nagdadagdag ng visual interest sa isang publication. Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang maglagay ng picture o image sa publication. Una, piliin ang Insert tab at hanapin ang Illustrations group. I-click ang Picture command, makikita ang Insert Picture dialog box. Piliin ang picture na gustong ilagay at i-click ang Insert. Magkakaroon na ng picture ang publication. Maaari ding maglagay ng pictures gamit ang Online Pictures command. So, pagbabago ng picture brightness at contrast. So, i-click ang picture na nais i-adjust at piliin ang Picture Tools Format tab. Hanapin ang Adjust Group at i-click ang drop-down arrow ng Corrections command. Yan, maaring makita ang contrast o brightness option. So, kung gusto mong masyado kang natitingkaran sa kulay, gusto mong bawasan, so pupunta ka doon, i-adjust mo yung brightness niya. So, ngayon, piliin sa mga options kung ano yung gusto mong brightness at contrast ng picture. Maaari ding i-click ang Picture Corrections option upang ma-customize ang brightness at contrast ng picture ayon sa gusto. Minsan, kapag puti naman yung background, pwede naman nating yung kumbaga ita-transparent natin yung background kung kakayanin niya. Pero hindi natin ma-achieve talaga dito yung katulad sa Canva na 100% na halos na natatanggal natin yung background at nakukuha lang natin yung subject or ang object na gusto lang nating ilagay sa ating publication. So, page recolor sa picture. Yan. So, kapag gusto mong may specific na theme ka lang or color na parang monotone lang yung kulay, yan. Pwede nating gamitin yung page recolor. So, i-click ang picture na gustong i-recolor at piliin ang Picture Tools,
Picture Format tab sa ribbon. Hanapin ang Adjust Group at i-click ang drop-down arrow ng Recolor command. Sa makikitang menu, piliin kung anong recoloring option ng angkop. Maaari ding piliin ang More Variations upang makita ang marami pang kulay na pagpipilian. I-click kung ano man ang napili at makita na ang recolored picture. Sa pag-apply ng picture style, i-click ang picture at i-click ang Picture Tools tab. Hanapin ang Picture Styles group. I-click ang More Picture Styles drop-down arrow, makikita na ang maraming styles. Piliin ang style na angkop at i-click. Ito ay makikita ng mga napiling style sa picture. So, halimbawa, parang framing naman siya. Parang kapag gusto mong i-frame yung picture, halimbawa, lalagay mo lang siya sa below, ganyan. So, pwede kang gumamit dito ang gagamitin mo yung picture style. Para sa ating ika-4 na araw sa mga pagsasanay na ito, no, ito ay maaari niyong gawin kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon na gamitin yung inyong ICT at makagamit ng Microsoft Publisher. So, para makapagsanay kayo kung paano ba gumawa ng isang publication. So, ayan. Ito yung sample ng inyong gagawin. Okay, so maaari mo rin itong sagutan para sa pabaong pagkatuto. So, ano-ano ba yung natutunan mo sa paggamit ng Microsoft Publisher? Ano-ano ba yung mga dapat na isaalang-alang sa paggawa ng publication upang mapaganda ito gamit ng mga iba't ibang pamamaraan? At bakit ito mahalaga? So, para sa pagninilay sa pagkatuto, kukumpletuhin mo yung pangusap na ang pagkakaroon ng kaalaman sa publishing ay makakatulong sa at kailangang malaman ng mga tamang pamamaraan gamit ang mga tutugtungan na. At para sa ating maikling pagtataya o maikling pagsusulit, narito ang 10 item, no, na inyong sasagutan. At tingnan din natin kung nakuha nyo ang tamang sagot sa dulo. At narito na yung ating wastong kasagutan para sa inyong maikling pagsusulit. So, tingnan kung nakuha nyo ba lahat ang wastong sagot. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa EPP ICT at nawa ay naibigan ninyo at magkaroon kayo ng pagkakataon para i-explore at gamitin ang Microsoft Publisher. So, ako si Teacher Aiza. Maraming salamat at hanggang sa susunod na linggo. Paalam!